And then we have to live on our Facebook page. So, let's see. Okay, we will live on our Facebook. Is the online study. Okay, now we got online. Good morning, everyone. Now we will start with our biblical history series. And now the study today will continue on chapter 7, verses 22 to chapter 8, verse 20. So this is actually a short one where we will discuss about the covenant of life. For our prayer thought for this morning, first of all, we'd like to welcome and thank God for those who will be following our online SDA online study. And I hope that God will bless us today as we continue on with our series. We are studying the biblical history that is in the account of the book of Genesis. Now, inspiration says, the Lord's covenant is with His saints. Okay? So ang covenant ng Panginoon, ang kanyang tipan, ay para po sa mga banal. Everyone is to discern his weak points of character and guard against them with vigor. So yan po yung pauna sa atin. Those who have been buried with Christ in baptism and been raised in the likeness of His resurrection have pledged themselves to live in newness of life. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians chapter 3 verses 1 to 4. So ito po yung covenant ng Panginoon na kung saan ay nais niya na ipagkaloob sa kanyang banal, na kung saan itong tipan niya ay dapat mabaptid po natin na ang ating mga kahinaan bilang tao ay dapat din nating bantayan. Once na tayo po ay nasa kay Kristo, ay tayo po ay inilibing. Okay? Inilibing sa pamagitan ng binyag. Kaya mayroon pong binyag, no? Na kung saan yung mga kasalanan nating dati ay ibaon po yon. Ibaon sa libingan, which is in the baptism is actually the water. The water is a symbol where our sins will be buried. Kaya pagbangon po natin, pag-ahon natin mula doon sa tubig, kasi yung baptism is baptizo, immersion, not just wisik, okay? Not pouring, but baptism. At ganun din po yung paglibing na kung saan ibabaon ka. Okay? So pagbangon natin ay bagong buhay na po yun. Kaya pinanganak tayo sa pamagitan ng
pagkabuhay din ni Kristo. Na kanyang pagkabuhay ayan ay covenant of life na kung saan ay binigay ng Diyos sa kanyang bayan. Now, dito sa ating pag-aaral ay mapag-aralan po natin ng covenant of life na ipinagkaloob po kay Noe. At mapapansin natin sa biblical history that all the wicked, all the lahi ng namumuhay sa panahong yon ay talagang God destroy or talagang nawala po yon. So ang basihan ngayon ng kasaysayan ay mula kay Noah. Okay? At yung dugo at inherited na mga yung kinaugali or likas ay nandyan lahat kay Noe. Okay? At tingnan po natin na sa lupa ay siya lamang ang nakita na righteous at that time ng flood. Kaya nga po nagkaroon ng flood. Okay, so atin pong matunghayan sa ating pag-aaral yung patuloy na pamumuhay ng tao. Tingnan natin sa kasaysayan kung ano po ang nangyari na atin pong ilingin sa banal na espiritu na tayo po gabayan. Tayo manalangin. Sa inyo dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo at nagpapasalamat na kami po ay inyong ginising at taglay namin ang bagong buhay sa umagang ito. Nais po namin na ipagkaloob at hilingin sa inyo ang inyong gabay sa pamagitan po ng inyong banal na espiritu ng aming pag-aaral sa umagang ito ay maging kapakinabangan po sa aming pananampalataya na kami po ay lubos na maging malakas spiritual dahil kayo po ay nagpapakain sa amin ng mga pagkain spiritual. Tulungan ng bawat isa sa aming mga kapatiran na sumusubaybay at ganun din po sa platform na ito na nagpapatuloy na amin pong pag-aralan ang mga bagay na spiritual. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan at sa banal na espiritu na siyang aming gabay. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa pagpapatuloy, the covenant of life at the end of the flood ay ito ang alaala na kung saan ay sa katapusan ng baha ay mayroon pong covenant na pinagkaloob ang Diyos sa kay Noah. Okay? Sabi po rito, then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were with him in the ark. Yan po ay nagtala sa Genesis chapter 8 verse 1. Unang bahagi. So naalala ng Diyos, okay, si Noah at ang bawat bagay na may buhay. Okay, basahin po natin yung nakatala po dito sa Genesis chapter 7 verses 22 to 24 as background at least meron po tayong sinusundan na mga prinsipyo at bagay na atin na pag-aralan sana kahapon. Okay? Kahapon atin pong na pag-aralan yung type and antitype na kung ano po ang mga nangyari at ilang taon o ilang araw po sila na paloob doon sa daong or sa arka na atin pong napag-aralan na hindi lamang po pala 40 days or 150 days kasi yun po ang nababanggit sa mga talatang ating binasa na kung saan ay sabi po, may tinanong po ako ng mga kapatiran, ilang araw na paloob o nandoon si Noah sa arka. Sabi ng iba, 40, sabi ng iba, 150. Pero sa ating pag-aaral, ay natagpuan po natin na hindi lamang yon ang mga araw na pananatili nila sa arka.
kundi it took them 377 days. So equals to actually ay 1 year and 17 days. Kasi ang tanto din po natin na yung bawat buwan ay may 30 araw. Hindi po na sa ating panahon ngayon meron pong February 28, yung ibang mga months ay 31, iba ay 30. So imbalance po siya. Pero sa biblical history po, ang original at yung calendar na ating dapat sundan ay yung biblical calendar na kung saan ay dapat talaga yun balance po siya lahat ng mga months from the first month. Ang first month po sa biblical accounts is April. Okay, April, yan po na unang buwan sa Biblia, biblical history. Ngunit ito po ay binago na ay nasa ko na po. Yung first month ay January. Pero actually sa biblical is April. Okay? So yan po yung mga part ng ating pag-aaral. Okay? Basahin po natin chapter 7 verses 22 to 24. Ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Okay. So yan po yung kabahagi sa ating napag-aralan na kung saan ay sa chapter 7 verse 22 to 24 ay yan po yung sinabi na kung saan lahat ng hininga na may buhay at mga hayop ay talagang nilipol. At ang natira lamang na buhay ay si Noah at ang kanyang pamilya. So dito po ay makita natin that there is a preservation. There is a life that exists on earth still. Bagamat nilipol po ng lahat ng ang lahat ng Diyos yung mga may hininga. Pero mayroon po siyang naiwan. Naiwan na siyang magpapatuloy ng kasaysayan ng sanglibutan. So there is a continuation of history of humanity na kung saan ay magpapatuloy yon sa pamagitan ni Noe. Okay, now, mula dyan, dito sa Spirit of Prophecy, may papansin po natin, sabi po rito sa Christ Triumphant, page 67, paragraph 2, sabi po, the reverence manifested by Shem. Okay? Dahil dito sa kasaysayan ay mababasa po natin yan. Okay. And Japheth for their father, and thus for the divine statutes, promised a brighter future for their descendants. Concerning these sons, okay, it was declared, blessed be Jehovah, God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem. God, okay, and Canaan shall be his servant. The line of Shem was to be that of the chosen people of God's covenant, of the promised Redeemer. Jehovah was the God of Shem. From him would descend Abraham. Okay, and the people of Israel, through whom Christ was to come. Happy is that people whose God is the Lord, and Japheth shall dwell in the tents of Shem. In the blessings of the gospel, the descendants of Japheth were especially to share. So ito po yung kabahagi sa covenant ng Panginoon
na kung atin pong patuloy na pag-aralan ay there is a lineage of covenant-keeping people na kung saan ay nananatili na may buhay dahil ang covenant ng Panginoon kay Noah ay nagpatuloy. Okay? So, there is a continuation of life bagamat tinapos ng Panginoon ang buhay na ayon doon sa nabasa natin sa Genesis chapter 7 verse 22 na kung saan ay lahat ng may hininga at mga hayop ay nilipol ng Panginoon. Ngunit nakita niya si Noah na siyang magdadala ng descendants of all people, na siya po ang panggalingan o pinanggalingan ng lahat ng mga nabubuhay. Dahil ang lahi ni Adan, lahi ni Cain, lahi ni Seth sa ating napag-aralan, dahil yun po ay nagiging masama. Okay? Naging wicked. So God actually purpose in His heart that sa ating nabasa rin ay nalungkot ang Panginoon. Nalungkot ang Panginoon sa mga pangyayaring ito na kung saan ay lumaganap. Lumaganap po yung kasamaan sa lupa. Kaya nga po na nagkaroon ng desisyon ng Panginoon na lilipulin niya ang tao. Ngunit itong covenant na pinagkaloob ng Panginoon ay mananatili sa mga descendants na kung saan ay sa ating pag-aaral din ay mapapansin natin na there are actually people na nagkahati-hati rin. Okay, tingnan natin yan sa history na tatlo lang, okay? Tatlo yung anak ni Noah na kung saan ay ito po yung pinanggalingan ng lahat ng mga races sa sanglibutan. Okay? Now, the faithful God which keepeth His covenant and mercy. Na itong covenant ng Panginoon ay mananatili na nandyan. Okay, kung siya ay nag-preserve o nagbigay ng karapatan kay Noah na mabuhay kasama ang kanyang pamilya, then all humanity has given the same. Okay, now, sabi po rito sa pagpapatuloy sa Christ Triumphant 67 paragraph 4, on the other hand, how richly rewarded was Shem's respect for his father, and what an illustrious line of holy people. Dahil mapag-aralan po natin na kung ano po ang ginawa nila Shem doon sa kanilang ama. Ikumpara natin doon sa nangyari sa ginawa ni Ham, na sila po ay magkakapatid, ngunit magkaiba po ang kanilang reaksyon noong nakita nila na si Noah ay hubog doon sa kanyang tent. Okay, atin po yung patuloy na pag-aralan. So dito po sa inspiration ay unahan po tayo na kung saan ay kung papaano ang reward o gantimpala na pinagkaloob kay Shem sa paggalang sa kanyang ama. Na pagkatapos po actually ng scene or tagpo sa buhay na yan, na si Ham, nakita niya ang kanyang ama na hubo, hindi niya tinakpan, kundi kanyang pinagsabi sa kanyang mga kapatid, si Shem at si Japheth. At si Shem at si Japheth ay talagang nakuan po sila. They avoided actually na makita na hubo ang kanyang ama. Okay? Habang sila'y patalikod na tinakpan yung pagkahubo ng kanilang ama. So it is actually a respeto na kung saan ay kanilang pinagkaloob kay Noah. Okay? So, alam ng Panginoon na sabi nga po rito na the Lord knoweth the days of the upright, and his seed is blessed. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them
that loved him and keep his commandments to 1,000 generations. So ito po yung pagpapatunay na kung ano po ang covenant na pinagkaloob kay Noah ay ganun din po ang matanggap ng thousands of generation na mananatili na nandyan ang covenant na yan. That's why there is still life. Mayroon po tayong buhay. Okay? Dahil God preserved, dahil doon sa flood, ay ubos na sana ang lahat. But there is a preservation as well na kung saan dito sa ating pag-aaral ay God preserved and have a covenant of life. Sabi nga po dito, God hadn't actually lost his memory kasi binanggit doon sa kung ating basahin sa verse 1. Okay, basahin nga po natin chapter 8 verse 1. Hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. Pinahihip ng Diyos ang isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Okay. So yan po, sa English po ay God remembers. Okay? Na kung saan ito ay pagpapahayag na ang Diyos ay mayroong pag-aalaala ay yung naalaala or yung kanyang alaala ay nakita niya, okay, na si Noah ay one of the righteous na nakikita doon. So God remembers that one. It says here that God remembers means that the right time for something has come. Na kung saan ay ito ay may kahawig sa mga nababanggit po sa banal na kasulatan, especially dito sa mga talatang atin pong dinagdag dito. Atin nga pong basahin itong Genesis chapter 19 verse 29. Okay? Kung ano po ang sinabi po dito sa talatang ito na magkahawig, magka-link dito sa sinabi po dyan na God remembers. Okay? Tingnan po natin Genesis chapter 19 verse 29. At nangyari nang gunawin ng Diyos ang mga lungsod ng libis na naalala ng Diyos si Abraham at inilabas si Lot ng gunawin ang mga lungsod na tinirahan niya. Okay. So pariyo po ay yung pagkabanggit po dyan na God remembers Abraham. Dito naman sa flood ay God remembers Noah. Na kung saan ay yan po yung maging basihan na his covenant and then kanyang pag-preserve po sa tao. Okay, basahin natin yung chapter 30 verse 22 ng Genesis. Inalala ng Diyos si Raquel at pinakinggan siya at binuksan ang kanyang bahay bata. Okay, so inaalala. So remembered. So God remembers. That is actually have connotation with the covenant. The covenant ng Panginoon na kung saan ay there is a life that will exist and preservation of God's people. So dito po ay from here, actually mga kapatid ay nagpapakilala ng Diyos ay hindi nakakalimot o hindi po niya pinapabayaan kanyang bayan because there is a covenant that has been given to Noah. Okay? So once the flood ended, Noah opened the window of the ark. He sent some birds to study the current state of the earth. Okay, yan po yung napag-aralan natin kahapon. He trusted God and he also took action to confirm his faith. So, yan po yung mga naranasan po ni Noah na kung saan ay to confirm that there is already dry land ay nagpapadala po siya ng dove. Ang una po ay uwak, pangalawa ay kalapati, pangatlo, kalapati, at yung pang-apat na hindi na po bumalik yung
kalapati. So, yan po yung mga bahagi po sa ating napag-aralan. Noah still waited for God's command before exiting the ark, even when the earth had already dried up. So, yan po yung mapapansin natin sa kasaysayan, sa ating napag-aralan kahapon, na kung saan ay nakita na nila yung taluktok ng bundok, tapos pinadala na po yung kalapati at bumalik po na may daon ng fresh na leaf of the olive trees. Pero bakit hindi sila bumaba? So, Noah waited. Talagang itong si Noah ay talagang naghihintay kung ano pong guidance ng Panginoon. Tayo po ba ay naghihintay kung ano pong guidance ng Panginoon? So yun ay isa sa mga prinsipyo dito sa biblical history na makukuha po natin sa buhay ni Noah. So, sabi nga po rito, hindi talaga nawala ang alaala ng Diyos kay Noah. God remembers Noah. Kaya nga po, He preserved the life of Noah. Okay? Now, the faithful God which keepeth His covenant and mercy. Ito po yung mga kung saan ay makikita po natin na ang kahalagahan ng katapatan ng ating Panginoon sa kanyang nilikha, na He actually preserved the righteous one. Okay? So, yung mga taong banal or matuwid ay pinipreserve ng Panginoon. Sabi po rito sa page 68, paragraph 2 ng Christ Triumphant. This is a founders of human race after the flood. Okay? So atin pong pinag-aralan dito yung covenant, kung paano po ng Panginoon na preserve ang buhay ng tao at the time. So, to repeople the desolate earth, which the flood had so lately swept from its moral corruption, God preserved but one family, the household of Noah, to whom He had declared, "They have I seen righteous before me in this generation." Yet in the three sons of Noah was speedily developed the same great distinction seen in the world before the flood, in Shem, Ham, and Japheth, who were to be the founders of human race, was foreshadowed the character of their posterity. So yan po mga kapatid, na bagamat there is a preservation of life, there is a covenant of life, but yet dito po makikita na kung saan sa lahi, sa mga anak ni Noah, ay nagkaroon pa rin ng tinatawag natin na yung lineage, yung dugo, kasi nananalaytay po yan. Nananalaytay, there are inherited nature na ito po yung tendensiya ng likas ng tao, dahil ang tao po ay makasalanan. Ngunit sa buhay ni Noah ay makita na kung saan ay siya po yung nakita na righteous at that time, walked with God. Okay? Pero why He preserved kahit yung family? Kaya ang prinsipyo dito sa Biblia, sabi doon sa New Testament, believe and you and your family will be saved. So mayroon pong influensya na bagamat nananalaytay yung kasalanan sa kanyang pamilya, sa mga anak niya. Kasi itong tatlong anak niya ang magdadala ng lahi. Okay? Na kung saan sila nga po yung founder of human race, na ito ay magdadala ng iba't ibang sari ng ugali at ng yung likas na nandyan na sa kanila. Dahil alam natin mga kapatid na kung saan ay before the flood, itong mga anak niya ay siyempre they have seen the wickedness of the world. Okay.
Kaya minsan magtatanong tayo, bakit kung si Noah ay matuwid, bakit nagkaroon ng mga masasama, wickedness after the flood? Okay. So, with our human thinking, reasoning, itong mga anak niya ay namuhay at that time na kung saan ay nakikita ang wickedness of the world. Kaya nga po yung influensya ng sanglibutan ay nandun po sa kanila. But why God preserved them? So this is actually a blessing or a covenant that God still preserved human. Na kung saan ay makikita natin dito na mabilis ang paglago kung atin pong patuloy na pag-aaralan ng biblical history. Kaya nga po ating binabaybay na kung saan ay dito ma-realize natin at ma-appreciate natin kung gaano ka pasensyoso ang Panginoon, ano? Na bagamat sabi niya gugunawin ko ang lupang ito at tatapusin na yung kasamaan. At dito sa parting ito ay God preserved Noah and his sons that has influences nasa labas. Ibig sabihin, there are experiences in the past before the flood that his son has. So ito po yung makikita natin. Tingnan natin po sa Covenant of Life na kung saan matatagpuan natin dito mga kapatid na but I will establish my covenant with you and you shall go into the ark. You, your sons, your wife, and your son's wife with you. So ito po yung covenant na Panginoon before pa man mangyari yung flood. Kaya nga po doon pa lang sa paggawa ng arka ay sinabi na po ng Panginoon na I will preserve you. I have a covenant with you that you and your family will be preserved. Yeah. Preservation of life. Kaya dito po ay may dalawang bahagi. May dalawang bahagi po dito. Yung covenant of life and covenant of preservation. Kaya yun po yung actually yung karugtong dito sa ating pag-aaral na ito, covenant of preservation. Now, sabi pa po rito, yung establishment of the Noahic covenant, yung tipan na pinagkaloob kay Noah ay ma-establish. Ito po yung Amazing Grace, page 132, paragraph 5. Ito po ang pagkasabi. Unless men should be terrified with gathering clouds and falling rains, God graciously encouraged the family of Noah by a promise. So atin pong binabalikan kung ano pong promise ng Panginoon kay Noah bago pa man, okay, mangyari yung flood. Okay? Yung nais ng Panginoon ay gather, i-preserve yung tao. Sabi po rito, and I will establish my covenant with you. Neither shall all flesh be cut off anymore by the waters of the flood. Ayan din ang covenant ng Panginoon, mga kapatid, na hindi niya nagugunawin ang lupa ng flood. Okay? And God said, this is the token of the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you for perpetual generations. I do set my bow in the clouds, and it shall be for a token of a covenant between you and between me and the earth. And the bow shall be seen in a cloud. Ito na po yung rainbow. Actually, it is part also of the token of God's covenant na mayroon po siyang tipan. Pag makita po yung rainbow na yan, ang ipagpaalaala na kung saan hindi nagugunawin ng Panginoon yung sanglibutan. And I will look upon it that I may remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is upon the earth. So yun po ay paalaala, the token of His covenant
na kung saan ay hindi niya nagugunawin ang lupa sa pamagitan ng flood. So this is actually the establishment of Noahic covenant na kung saan ay nais ng Panginoon na maalaala sa pagtingin niya, okay, ng rainbow na yan. Okay, inaalala po ng Panginoon that He has that everlasting covenant na pinagkaloob kay Noah. And history foretold of great races. 3 po itong races na ito. Kaya ito po ang ating baybayin na kung saan paano po lumaki yung itong 3 rasa ng tao. Noah, speaking by divine inspiration, foretold the history of the 3 great races to spring from these fathers of the human race, tracing the descendants of Ham through the son rather than the father. He declared, "Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren." Even characteristics were perpetuated in Canaan and his posterity, whose continued guilt called upon them the judgment of God. Okay, background na bakit na-curse po si Canaan. Si Canaan po ay anak ni Ham. Si Ham po ay nagchismis or kanyang binahagi sa kanyang kapatid na kanyang ama ay hubo doon sa tent dahil nalasing. Okay? Yun po ay yung patuloy nating mapag-aralan po yan na kung saan dito po nagkaroon ng demonstration of the characteristics of human being, especially with Ham. Na kung saan ay Ham should cover and should not reveal or dapat kung may respeto siya sa kanyang ama, ay tinabunan niya or hindi niya na pinagkilat sa kanyang mga kapatid na kanyang ama ay hubo. At kung mapapansin natin sa patuloy natin pag-aaral na itong kinaugali o the nature or likas ay nandito pa rin sa tao. Okay? Through the prophetic curse had doomed them to slavery. The doom was withheld for centuries. God bore with their impiety and corruption until they passed the limits of divine forbearance. Then they were dispossessed and became bondmen to the descendants of Shem and Japheth. So ito po ay actually yung pag-curse kay Canaan na anak ni Ham dahil doon sa pangyayari na kung saan ay inihula na po at nang mangyayari in these last days. So kabahagi po ito na kung saan ay ang covenant ni Noah ay talagang maibalik po yan, ma-remember. Ito po yung covenant, sabi nga po sa Acts chapter 16 verse 31, "Build an ark and I will save you from the flood." So dahil siya po yung nakita na banal, pero hindi po nabanggit kung yung kanyang mga anak before the flood ay na-influensyahan. Pero sa natural at likas po na pag-iisip, natural na isipan po natin, pag itong mga anak niya ay nakakita po ng wickedness before the flood, ay maari yun po ay nakatanim sa kanilang isipan. Kaya nga po nagkaroon ng pagkakasala itong si Ham na kung saan ay sa halip na kanyang takpan, sa halip na kanyang itago yung yung kahalayan or tinatawag natin ito yung kalasingan ng kanyang tatay, ay pinagkunya pa po, sabi niya sa kanyang kapatid. And then sabi po rito, God fulfilled His covenant and Noah responded with an act of gratitude, a burnt offering. So after po ng flood, actually Noah acknowledged the covenant of God for them, mga kapatid. So this is actually part
where God wants that His covenant will be continued. Ito po yung bahagi. Ang sunod natin na covenant of preservation. Karugtong po ito. Ang tipan ng pangangalaga ng Panginoon na kung saan ay mapapansin po natin na this is a continuation where God established His covenant. Na kung mababasa po natin, basahin natin yung Genesis chapter 9, verse 11. Inulit po ito dahil na nabasa po natin doon sa chapter 8 na he remembered Noah at na-preserve po yung kaniyang tahanan. Okay. Chapter 9 verse 11 sa Genesis. Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, hindi ko nalilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Okay, so this is actually a preservation of God na hindi niya na uulitin ang flood na kung saan hindi na magkaroon ng flood again to destroy humanity. Kaya yun po yung the covenant of preservation. Doon sa nabasa natin dito sa covenant of life ay God give them life na kung saan ay they were preserved even though his son Ham, Japhet, and Shem actually makikita nga po natin at nabasa natin na there is actually a projection of the future na itong tatlong anak niya ay maging larawan ng future na generation. Kaya kung ano po ang kanilang pinakita na kinaugali or likas at that time, ay yun po ang makikita natin in these last days. Kaya hindi po tayo magtataka na may lahi si Ham, okay? Na kung saan ay nandito nagpatuloy. Okay? Sabi po rito sa token of His covenant, lest the gathering clouds and falling rain should fill men with constant terror from fear of another flood. The Lord encouraged the family of Noah by a promise. I will establish my covenant with you. Kaya this is an assurance. Now, I will preserve you. No, don't think about another flood. Dahil yung karanasan na yon ay talagang nakita ng kanyang mga anak na ganito katindi ang pangyayari sa flood kasi marami po ang namatay at that time. Kahit yung mga hayop sa labas ng flood o na labas ng arka ay makikita po nila. Okay? So God actually preserve them, give them life. Okay? Sabi po rito, I do set my bow. Ito po ay paulit lang na kung saan ang covenant or token of His covenant is the rainbow. And then, how great the condescension of God and His compassion for His erring creatures in thus placing the beautiful rainbow in the clouds as a token of His covenant with men. The Lord declares that when He looks upon the bow, He will remember His covenant. So yun po yung token of His covenant where He give them another life. Kasi yun na sana ang pag-extinct or pagtigil ng mga hininga. Ngunit it was preserved because of Noah. Hindi po naitala diyan sa banal na kasulatan na dahil niligtas yung mga anak niya o si Shem, Ham, and Japhet ay niligtas dahil sa kabutihan nila. No. It was Noah that caused them to be saved. Okay? So ang buhay na pinagkaloob, covenant kay Noah. Pero naging kaya mayroon pong tinatawag na believed. Tayo po ay maniwala and our family will be saved. So yan po yung prinsipyo dyan na bagamat sabihin natin alam ng Panginoon na ang ugali ni Shem, ni Ham, at ni Japhet. Bakit hindi na rin pinatay si Ham?
Di po ba? So God preserved. That is another chance. God gave chance for us. Kaya ito po yung makikita natin sa kasaysayan. In the biblical history, ma-realize natin bakit itong si Ham ay pinahintulutan pa ng Panginoon na mabuhay. Kung ang influensya ng sanglibutan at the time before the flood ay nandyan pa sa kanya. Mayroon pa siyang likas. Mayroon siyang likas na masama na walang respeto sa kanyang ama. Oh. So yan ay isang covenant na pinagkaloob niya kay Noah. Na bagamat ang kanyang anak ay mayroong tendensiya to fall on sin, ay God allows it to happen. Okay, para makita. So that we can also be learned or matutunan po natin. Kaya dito po ay ating pinag-aralan yung biblical history because we want to understand why. Bakit nagkaganito? Na kung ang righteous ay pinanatili na Panginoon na mabuhay, bakit pinahintulutan niyo itong mga anak niya? Ito po yung pagmamahal ng Panginoon kay Noah. Okay? Ngunit dito sa kasaysayan, ay mapapansin po natin na yung buhay ni Noah, naging farmer po siya, na he started to till the land, nagkaroon ng bunga ang kanyang mga tanim, at nalasing. Kaya nga po, pinahintulutan ng Panginoon. Oh. At yun po ang naging dahilan ng revelation of the character. Kaya in every instances of our lives, there are things that God allows that our character will be revealed. Yan po yung isa sa mga prinsipyo dyan na ating matutunan dito po sa part na ito, na kung saan ay God allows it that our character will be revealed. At doon po ay makikita natin na kung saan ay kabahagi po yan sa kasaysayan ng tao. At sabi po rito sa Patriarchs and Prophets, page 106, paragraph 2, this does not imply that he would ever forget. No? Yung ito po ay commentary actually doon sa he remembered Noah. But it speaks to us in our own language that we may better understand him. It was God's purpose that as a children of after generations should ask the meaning of the glorious ark which spans the heavens. Their parents should repeat the story of the flood. Yan din pala po mga kapatid yung purpose ng rainbow. Na ang ating mga magulang ay dapat ituro kung ano ang nangyari sa flood. Okay, so the story of the flood. And tell them that the Most High had bended the bow and placed it in the clouds as an assurance that the waters should never again overflow the earth. Thus, from generation to generation, it would testify of divine love to man and would strengthen his confidence in God. So yan po pala mga kapatid, bakit mayroong rainbow? Yan po yung paalaala sa tao na God has a covenant with Noah na kung saan hindi nagugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan po ng flood, na kung saan ito po ang nagpapaalaala dapat sa mga henerasyon. Pero ang tanong ay, ang atin po bang mga magulang ay tinuturo ito sa atin? So yan po yung ating mapapansin na karamihan po sa ating mga magulang ay hindi tinuturo. Okay? At hindi pinapaalala yung mga karanasan na ito po yung naranasan ni Noah. He was preserved because of his righteous act at na influensyahan po at na
isama ang kanyang mga anak. Bagamat mayroon pong likas na masama. God did not condemn. Hindi niya po na-condemn kaagad. He let them grow. He let them live. That is the covenant of life. Na bagamat sabihin natin, why God allowed this? Because He has that covenant. Covenant ng buhay. Baka yan kasi ang ni Noah, para ma-preserve yung kanayang lahi dahil siya lang yung righteous sa lupa. To preserve him, nakasama yung mga kapatid, ang mga anak niya. Kaya yun din po mga kapatid. Sana natapos ng lahat kung itong si Ham ay nilipol na rin, pinabayaan para malunod doon sa flood. Pero hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Kaya dito natin ma-appreciate ang Panginoon. Wow, grabe ang Panginoon na He preserved because of that one righteous. Na si Noah nakita niya. Hindi nakita ng Diyos ang mga anak ni Noah para iligtas din yung mga anak niya. Hindi ganoon. So God's principle is the Father. The Father is ito yung tinatawag natin na si Noah po yung naging progenitor. Yung progenitor ay nagdala ng lahi ng righteous man from the before the flood. So before the flood, yun po yung binasihan ng Panginoon. Okay, itong taong ito i-preserve ko. I will give him life and for those his offspring. Okay, so ganun po ang Panginoon na He preserved. Kaya doon sa Acts, mapapansin natin bakit nagsabi yung writer ng Acts na believed. Okay, maniwala ka. Ikaw at ang iyong family ay maliligtas. Because of this covenant actually. God has covenant and God actually has a purpose why He allows them. Kaya sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral sa biblical history ay talagang mapapansin po natin parang sa ating isipan ay may mga lapses yata. Pero hindi po yan. Because God has a purpose. God has a purpose to reveal to humanity that He has that love and mercy na hindi po maiwalay. Okay? Sabi po rito, as we gaze upon the beautiful sight, the rainbow, we may be joyful in God, assured that He Himself is looking upon His token of His covenant, and that as He looks upon it, He remembers the children of the earth, to whom it was given. Their afflictions, perils, and trials are not hidden from Him. We may rejoice in hope, for the bow of God's covenant is over us. He never will forget the children of His care. So yun po ang kagandahan ng yung buhay ni Noah, na he was actually preserved na kung saan ay God purposed it that life will be preserved through Noah. Okay? And then, ito po yung karagdagan actually doon sa inspiration na masasabi po natin na talagang may preservation. Na ito po ay yung God's will na may latag ang lahat ng mga pangyayari na He will prove to Himself that He is just. Kasi hindi po yan na basta-basta kasi mayroon pong mga other creatures observing what is happening in the earth. Okay? The pure and lovely Garden of Eden, from which our first parents were driven, remained until God purposed to destroy the earth. Parang mabibigla tayo dito sa talatang ito, no? Sa statement na ito. Ito po ay mabasa natin sa Lift Him Up, page 350, paragraph 2. Na kung saan ay
the pure and lovely Garden of Eden from which our first parents were driven remained until God purposed to destroy the earth by a flood. God had planted that garden and specially blessed it. And in His wonderful providence, He withdrew it from the earth. Oh, may talata pala mga kapatid na He withdrew from the earth. Now, and will return it to the earth again more gloriously adorned than before it was removed from the earth. Mayroon pala mga kapatid. So dito po mga kapatid, there is a removal na kung saan nagunaw po yung earth. Okay? Nagunaw yung earth. It was hidden in the eyes of men. Okay? So our mind is now is being taught. Tinuturuan po tayo na actually the Eden was actually what was withheld. Talagang na-preserve po ng Panginoon. So God also preserved the Garden of Eden. Okay? God purposed to preserve a specimen of His perfect work of creation, free from the curse wherewith He had cursed the earth. So it was withdrawn, okay? But time will come that it will be returned. So it will be restored. But dito po sa talatang ito, sa time na ito mga kapatid, God is actually preserving His creation. Dahil doon sa Garden of Eden po mga kapatid, mayroon pong tree of life, okay? Na kung saan ay nandoon din yung mga ay hindi na fall o hindi nahulog na mga hayop o mga animals na kung saan ay walang likas ng masama. Dahil yung mga God creatures na create niya po ay talagang nakuan po yun na bahiran. Nabahiran po ng dungis ng kasalanan. Ngunit sa Garden of Eden, God preserved His creation na kung saan ay ibabalik po yan ng Panginoon. Kaya mayroon din po tayong mababasa na it will be restored because God is the one that made it. So He preserved it. Okay, I will destroy the earth. So kung mananatili po yun sa lupa during the flood, ay mawala po yan. So masisira din yung God's creation or the paradise or Garden of Eden. So during the flood, it was actually taken or withdrawn. It was withdrawn from the earth to preserve it. So God preserved, mga kapatid, yung Garden of Eden. Okay? So hindi po yan na destroyed during the flood. Okay? So God withdraw from the earth because that is the original place where He put Adam and Eve. But because of their sin, then it was actually nagstay po yung Garden of Eden during that time. Pero bakit hindi sila nakapasok doon? So there is an angel that actually binabantayan po. Pagkatapos kung nagkasala si Adan at si Eva, ay pinalayas po sila sa Garden of Eden at mayroon doon pinakita po sa may angel na mayroon pong sword na yun po ang nagbabantay doon na walang makapasok doon sa Garden of Eden. So it was actually still remain until the flood. Okay? So after during the flood, it was actually withdraw. Okay? So yun po ay kinuha ng Panginoon. Okay, tingnan po natin sa papapatuloy ang ating pag-aaral na pagdating po ng tinatawag natin na restoration ay babalik po yung Eden na yun. Kaya may nabasa po tayo na Eden will be restored. Dahil yun po ay withdraw from the earth and God will also put it in there. Okay? So yan po yung layunin ng Panginoon na mapananatili yung perfection of God's creatures. Ang kanyang naikuan po na create ay kanyang i-preserve po yan. Nothing, this is a unilateral covenant.
Ano po yung tinatawag na unilateral? Unilateral is actually that is from one source, okay? At lahat ng sakop nito mga kapatid ay talagang it compass them. Kasama po sila. God's the one committing. It is a gift of grace for humankind that will remember every time we see a rainbow. God gave humankind a second chance, a new creation. He also committed to preserve life on earth. Kaya yan po na preserve yung salibutan. This is actually expectation ng Panginoon na mangyari po sa kanyang new covenant. Hanggang ngayon, there is still a covenant that is going on. Kaya nga po sa ating pag-aaral nito ay makita po talaga natin na ang Panginoon ay God. God is a God of order. God is a God of mercy. God is a God of grace na yung grace niya ay abounds. May mga question po ay dito just to take our attention on the lessons that we have learned today. Okay, we study about the covenant of life and the covenant of preservation. Na kung saan i-preserved even the wickedness. Bakit po? In order for human to learn, because he wants that his covenant will be realized. Na ma-realize po yan at the end. Sa ngayon po ay nakikita natin ang kasamaan. Pero God sees it as part of the real event that will happen, that it will be restored. Kaya sa buhay natin mga kapatid, if we see hardship, if we see suffering, if we see difficulties, ang tingin ng Panginoon diyan ay positive. Why? Because that is a part of growing. It's a part of life na kung saan ma-realize po natin na God allows this, that our character will be built. Kasi diyan po titibay ang ating buhay. Okay? So, ito po yung mga leksyon. Mga tanong po sa atin na i-ponder po natin, isipin po natin at I need your answer to this. Okay? Ano po ang mga ideas ninyo or napag-aralan po natin sa ating biblical history? What lessons can we learn from this account of human history as preparation for similar events ahead? Any idea? Anong mga aral ang matutunan natin mula sa ulat na ito ng kasaysayan ng tao bilang paghahanda para sa mga katulad na pangyayari sa hinaharap? So ibig sabihin may mga lesson. What are those lessons? Any interaction? Dito na po tayo mag-interact, ano? Bago po tayo magtapos ng ating pag-aaral ngayong umaga. Any answer to this, mga kapatid? Any idea? What lessons can you learn from our study today? Okay, Sister Veronica, sige po. Hello po, brother. Good morning po. Ang dami pong lesson ang talagang matututunan natin sa biblical history, especially dito sa topic natin today, which is kay Noah. Number one is yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi dahil sa kung ano yung behavior natin, kundi dahil sa nature niya. Mabuti ang Panginoon, hindi dahil mabuti ka, kundi mabuti ang Panginoon dahil mabuti siya. Amen. Yung parang ganun po yung like yung sa covenant niya po kay Noah and his family, na hindi naman po mabuti yung mga anak niya or kahit yung family niya mismo, si Noah lang. But then, dahil mabuti ang Panginoon, ginawa niya pa rin yung covenant niya. Still, nandun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Dalawa is yung parang na-take ko po na parang quotation nyo na sinabi niyo po earlier na in every instances of our life, inaalaw yun ni God para ma-reveal yung character natin.
Mhm. Kasi hindi nare-reveal ang isang character kung walang situation or kung walang test. So, it's a positive matter sa Panginoon para malaman din natin kung ready ba tayo or kung faithful ba talaga tayo sa Kanya o faithful lang tayo kasi convenient yung Mhm. situation sa atin. And Amen. then, lastly is that kapag nangako talaga ang Panginoon, hindi katulad ng ibang tao na ay tsaka na lang pala yung pangako ko kasi baka ano ko short ako ngayon or kaya hindi ko maano yung pangako ko ngayon kasi sumabay pa tong problema ko ganito. But God, kapag nangako talaga si God, kahit anong mangyari, tutuparin niya yon in exact time, in exact date kung kailan niya sinabi, kung paano niya tutuparin, walang labis, walang kulang. So yun lang po. Amen. Okay, napakaganda ano. So we have learned a lot of this na mga prinsipyo ano na kung saan ay dito po sa account na ito sa kasaysayan ay kung minsan ay yung tao kasi yung negative ang tingin nila. Pero all of these events actually in our lives are all should be considered as positive. Kasi ang mindset natin, ito po yung nakakahadlang minsan sa ating paglago. Ano, na we see it as parang source of our discouragement. Kaya may mga tao na pag makaranas po ng disappointment and frustrations, ay they will actually withheld themselves na maging atheist. Ito po yung cause minsan ng mga tao na naging atheist sila. Bakit po? Dahil hindi nila ma-bear, hindi nila makaya yung mga likas or kinaugali, yung ugali ng tao. May mga actually, sabi nila, may mga tapat na mga Muslim. Mga Muslim, grabe po ang kanilang loyalty, ang kanilang training, ang kanilang knowledge about Allah. But yet there are some Muslim na naging atheist. Bakit po kaya? Because of the events that may happen na hindi na makaya. They cannot bear it. At ganun din po sa mga Seventh-day Adventists. May mga Seventh-day Adventists o nasa present truth believers na they think that I would rather be an atheist. Hindi na ako maniwala sa Diyos. Bakit? Nakikita sa loob mismo ng mga present truth believers ang kinaugali o the nature ng tao na dito na nga sa present truth, tapos ang ugali ay ganito pa. Oh. So it will be a cause of maging dahilan po yun ng pagbagsak. Pero kung positive po ang tingin natin dyan, na God allows it na mayroong masama sa kalagitnaan ng iglesia, ay nandun ka pa rin. Nandun ka na, Lord, sana itong tao ay mayroong pagbabago. Yun ang puso na nais ng Diyos. Na hindi na, ayoko na. Ayoko na kasi ang ugali ng mga tao dito, ganito, ganyan, ganyan. Tinitest po ikaw. Tinitest po ako kung gaano, ilang taon. Isang taon at 17 o 17 days sa loob sila ng arka. Oh. Di ba kung doon ka sa arka at lahat ng mga hayop nandun, gaano kabaho kaya yon? So you will stay there, para sa iyo ay parang inconvenient yon. Pero alam niyo mga kapatid, it is actually a learning experience for them. Na Panginoon, kaya si Noah ay after po na pagdaong po nila, nag-build po siya ng altar to offer. So yun po yung kabanalan at nakita po ng Diyos kay Noah. At ang kanyang mga anak ay naka-benefit. Kaya ganun din po sa ating pamilya. If we have seen and learned from the Word of God, be faithful because you and your family will be saved. Malay natin mga kapatid, God will use our character that our brothers and sisters nasa loob ng iglesia ay magbabago.
Yun po mga kapatid yung kagandahan doon na there is a positive result doon sa mga negative na mga pangyayari sa buhay. Kaya this is a deep understanding of the suffering. Kasi may question nga po why does a good God allow suffering? Kung good siya, bakit tinayaan niya na mag-suffer ako? Yan po yung katanungan ng mga karamihan po ng mga atheists. Kung may Diyos, dapat hindi niya inalaw ito. Kasi kung ako ang Diyos, ayan. So, lumalabas yung karakter na dapat, parang gusto mo na ikaw yun. Yan po yung mga atheist. Na kung sana'y, kung ako yun, hindi ko hayaan na ganyan. So, ibig sabihin na talagang lumabas yung kanyang karakter. So, this is actually a lesson for us na negative or positive, count it as blessing. Okay. Kaya, in deeper study pa, may mga passages po tayo sa Spirit of Prophecy na sabi nga po, trials are salary. Okay? Later, makuan po natin yan sa ating pag-aaral. How does Noah and his family alone had been saved and what lessons does it portray for us? Okay? Any kuan po, sagot dito sa pangalawang question? Actually, magkakuan lang po siya, connected lang po siya, na kung saan ay pinapakuan lang po dito, how? How does Noah and his family alone had been saved and what lesson does it portrays for us? Any reaction po? Any comment on this question? Or mayroon po kayong karagdagan doon sa unang question? Hello? Sister Nympha? Okay, sige po. Just unmute your microphone, okay? Good morning po everyone. Well, Medyo mahina po yung boses ninyo. okay na po kuya. Okay po, sige po. Okay, so good morning everyone. Well, ang isa sa pinaka magandang lesson na nakuha ko po dito sa ating pag-aaral is ipinahayag ng Panginoon that His covenant is intimate, definite, unconditional, and eternal. Amen. Wow. Kasi sinabi po niya dito sa sabi po, basahin ko po yung mismong pinangako ng Panginoon kay Noah dito po sa God's Amazing Grace. Sabi niya po dito, with the assurance given to Noah concerning the flood, God Himself has linked one of the most precious promises of His grace. As I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that I would not be wroth with thee, nor rebuke thee. For the mountain shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from thee. Neither shall the covenant of my peace be removed, said Jehovah that had mercy on thee. So very specific ng sinabi ng Panginoon na ang maging ang bundok man ay ang lahat ng bagay man ay ma-remove, but His covenant will remain the same. Hindi siya mawawala at hindi siya mababago. So despite of everything despite of our wickedness, despite of our filthiness, despite of everything, but His covenant is truly very intimate at very unconditional. So tayong mga tao, kung tayo lang ay magiging katulad ng karakter ni Noah na kung saan pinanghawakan niya ang
pangako ng Panginoon at ng kanyang pananampalataya ay kanyang pinagtibay. Bagaman siya ay nakaranas din ng test na siya hindi agad nagkalob ang Panginoon ng ulan. Ngunit hindi siya nagkaroon ng kaunti mang pag-aalinlangan at patuloy niyang pinanghawakan ang naging command ng Panginoon. Mhm. At ang isa pang natutunan ko dito, yung gratitude. Yung gratitude ni Noah na after ng lahat ng ginawa ng Panginoon, ipinahayag niya sa Panginoon ang kanyang pagkilala sa pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang offering. And with that, ipinahayag niya sa Panginoon na muli niyang ibinabalik sa Diyos ang kanyang parang tinugon niya ang naging pakikipagtipan ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at kanyang will na ibalik muli sa Diyos ang kanyang that is the gratitude po. Hindi Wow. may mas malalim na word but hindi ko ma-specific. Pero ganun ang naging karakter na ni Noah. Kung kaya naman dahil diyan ay ipinagkaloob pa rin ng Panginoon na despite na may mga hindi deserve na maligtas, ngunit dahil sa pananampalataya at nakita ng Diyos ang karakter ni Noah, ay ipinagkaloob ng Panginoon ng buong buo ang kanyang pakikipagtipan. Mhm. Yun. Amen. So, maganda po yung mga sinabi ni Sister Nympha na kung saan yes po, yun po talaga yung mga, yung covenant ng Panginoon is definite, unchangeable, at unconditional. So, bagamat yes, ang Diyos ay mayroon pong attributes. Attributes po ng Panginoon ay these are actually the three distinct attributes of God na wala sa iba. Okay? Ito po yung omniscience, omnipresent, and omnipotent. Okay, so these are actually the attributes of God na kung saan ay nakita niya na yan. Na He sees the beginning, He sees the future from the beginning. Kaya nga po may prophecy. Okay? God sees the future from the beginning. Okay? So, yan po yung philosophy na talagang mahirap. Medyo malalim po yan. No? Paano niya makita yung future kung nasa umpisa pa lang siya? Okay. So, yan po yung talagang God is omniscience in the sense that He knew. Alam niya. Because He is the source of all. Okay? Omnipotent. Kaya niya gawin ang mga bagay na parang imposible sa atin. Imposible yon. Pero sa Kanya, hindi. Okay? Walang imposible sa Diyos. Okay? And then yung pangatlo ay omnipresent. He is still there. Even there is war, even there is suffering, even there is death, Christ is still. God is still there because He is life. Bakit ka man problema kung mamatay ka? Kung siya ang buhay. Di po ba? So, let it be. Let it go. Hayaan mo. Because God knows. Yan po yung attribute ng Panginoon na napakapan po yan. Na yung kanyang pangako ay panangawakan ni Noah. Okay? Yan po actually yung passage na mabasa rin po natin dito sa Christ Triumphant, page 56, paragraph 6. Hindi ko po na po kwanto. To say is to believe sometimes kasi had been their basis, but it's too late. For the ark had been closed, how can we're late with our time? So, ito po yung relate with our time. So paano po natin ma-relate yan sa ating time ngayon? So there is actually a lesson that we can learn na kung saan ay dapat we don't forget. Sabi nga po sa Desire of Ages 826. Sabi roon, the gospel should be presented not as a lifeless theory but as a living force that changes the life of those who believe.
So, mayroon pong pagbabago sa buhay. Yan po ang nangyari kay Noe. Okay? Na kung saan ay kabahagi na yun ang buhay niya. At yan po ay pinakita lang sa buhay niya. Okay? And then last, na nagsubra po tayo sa panahon, what are the things that hinders us to believe in the present truth that God haven't sent and may post the same experience with the antediluvians. Kasi may mga pangyayari in the past, before pa ng flood, ay meron pong mga pangyayari na kung saan ay naghihinder na, pero sa buhay nila Shem at Japheth, they have experience. They have experienced salvation. They have experienced life and preservation. Pero bakit na mula kay Ham ay lumago ang kasalanan, lumago ang wickedness again? So sa pagpatuloy po ng ating pag-aaral ay malalaman po natin yan, okay? Na kung saan ay dito sa part ng God's covenant for humanity ay makuha din natin na preserve pa rin yung righteousness. Ano? Okay, so salamat mga kapatid. Any additional? Sister Susan, kamusta po kayo dyan? What have you learned from today? Salamat po, Sam. Yung Choppy po yata kayo, Sister Susan. Hello? Hello, Sister Susan. Medyo choppy po kayo. Siguro sa signal po. Sorry po, hindi namin kayo maintindihan. But I know that you are sharing something that is very essential as well. But ang signal po ninyo ay mahina po. Medyo choppy po yung dating ninyo. Hello? Okay. So, yan. So, nawala po si Sister Susan dahil siguro po sa signal ay pagpasensya na po natin mga kapatid. Medyo choppy po yung kanyang dating. At I hope ito po yung napag-aralan natin ngayong araw ay I hope we have a lot of lessons learned from this covenants natin na pag-aralan. Covenant of life and covenant of preservation na God has a purpose in everything, mga kapatid. Kahit maliliit po yan ang mga lesson, yan po ay magpapalawak sa ating isipan sa mga darating na mga araw that we could relate ourselves into such event na kung saan ay we are also tested. Okay? So, dahil nagsubra po na tayo sa panahon, sorry po mga kapatid, that we extended the time. But I know and I believe that you have learned a lot from this lesson today. At doon po sa ating mga kaibigan na following our live at sa ating YouTube po ay nakakondit po yan. We can still review whatever we have learned here. Na kung makalimutan po natin ang ating natutunan dito, just review. Go to our page, SDA Online Study, and then YouTube. Mayroon po tayong playlist na ang lahat po ng napag-aralan natin, pwede po nating balikan yan. Okay? And then if you want the PowerPoint to be presented to others as well, you can use actually, mga kapatid, just request, just send me and I will send you all the materials that you need for your sharing as well. Okay? So God bless sa atin pong closing. Any volunteer po para po sa ating closing? Who can volunteer for our closing prayer?
brother, if wala po ulit. Okay, sige po. Tayo po lumuhod para po sa ating panalangin. Panginoon, tunay nga po Panginoon na kayo po ay mabuti dahil kayo po ay mabuti. Panginoon, nalaman po namin ang inyong walang hanggang pag-ibig sa inyong mga nilikha. Na simula Panginoon na kayo po ay nagpakilala ay ang inyong pag-ibig ay unconditional at eternal. Mhm. Maraming salamat Panginoon sa mga bagay, sa mga salita Panginoon na aming nalaman sa mga oras na ito Amen. na kayo po ang Diyos na hindi nagbabago. Kung ano po ang Diyos na nakilala na nila Noe, nila Abraham Panginoon nung una, ay kayo pa rin po Panginoon ang Diyos na aming nakikilala ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, patuloy niyo po kaming udyukan ng inyong banal na espiritu nang sa gayon Panginoon ay amin pong mas maunawaan at mas may apply Panginoon sa aming pang-araw-araw na buhay ang bawat nalalaman namin sa biblical history. Na ito po Panginoon ay magiging pundasyon namin na sa gayon Panginoon ay aming mas ma-appreciate at mas maniniwala po kami Panginoon sa mga darating pa. Bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga kapatiran namin na sumusubaybay dito po, Panginoon, sa biblical history. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. At ito lamang, Panginoon, ang aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, maraming salamat. God bless you. See you tomorrow. God bless po. See you po. Okay, God bless. Bye-bye.